Praise God. Yan. Can you hear me okay? Pwede bang ngitian mo lang yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, masaya ako, nandito ka. Thank you po, Lord. Yung para namang yung parang totoo. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Hallelujah. Thank you po, Lord. Gusto nating i-welcome nga po yung ating mga kids from Corazon. Welcome. Welcome. Palakpakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Last Tuesday po, we had a wonderful time with the Lord. Marami po mga nag-testify ng ginawa sa kanila ng Lord nung Tuesday. So we had our worship and prayer time nung pong Martes, At salamat po dahil may mga nakarating, may mga bumalik. Salamat po sa inyo. I pray na yung glory ng Lord ay patuloy nating maranasan even as we listen to the word today. Can I hear an amen? Hallelujah. Can I just ask everybody to rise? Minsan pa, pwede ba kayong tumayo? And let's just open with the prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we welcome you in this house. And Lord, we bow down, Lord God, to your authority, Lord God, dito po. We bend our will to your will ngayong umaga po na ito. I ask, Lord God, na kayo po, O Diyos, ang manguna dito po sa unahan, hindi po makita ako kung hindi kayo po. I pray wala pong sosobra, wala rin pong lalabis o kukulang, rather, sa mensahe na pinagkaloob niyo po para sa amin. Maging masarap na putahe po ito ngayong pong umaga na ito, na magiging kalakasan sa aming pong spiritual na pangangailangan. And I pray, Lord God, that our lives will be changed today. As we eat your word, lives will be changed. Kapag in-exercise po namin ito, pagkalabas po namin sa pinto dito po sa church. Sa iyo lang po lahat ng kalwalatian, pasasalamat at papuri, O Diyos. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Can we give the Lord the best clap of praise? Somebody shout it, hallelujah! Thank you po, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Wow. All right. Yesterday, yung pong remains ni Pastor Elias ay naihatid na po doon sa huling hantungan ng kanyang physical body. And it was done yesterday. And we will greatly miss yung man of God who has been very impactful. For those of you who were able to come doon po sa kanyang wake, lahat tayo, we were overwhelmed by the dami ng tao who came and expressed their deepest sympathies. Doon po, of course, Pastora Sheila is here. Good morning, Pastora. Marami po talagang nakiramay. At napakarami pong kwento na kung paano ang Diyos ay nakita sa pamamagitan niya. Doon po sa mga buhay na kanyang naabot. And for the most part, hindi ko masasabing naabot niya inabot niya. He was really intentional in reaching out to people. And that is really something very commendable. And we will greatly miss him. Sabi nung dati niyang pastor na nandoon, ginalingan niya masyado. Kanya natapos na ang kanyang misyon ng ganong kabilis. He was so faithful to his calling. And hence, siya ay pinauwi na ng Lord. Pero hindi po natatapos doon ang kwento niya. Pagkat naniniwala tayo na Pastor Elias has a different assignment now. And I'm sure gagalingan niya din doon sa panibagong assignment niya. At I also wanted to share, bagamat
ang kanyang inurnment was done yesterday. Ano po, gusto ko po i-share sa inyo. Ito pong the past week, last week, simula Lunes and 4 days yun. I wanted to share with you na ang gawain ng Lord sa Bulacan ay nagpapatuloy through His daughter, na si Pastora Sheila. Di pa man din nailibing ang kanyang asawa, but she was back to work. She was already working in the kingdom. Sa buhay ng mahigit 300 mga kabataan, whom she ministered doon po sa eskwelahan kung saan si Pastor Elias ay nagtuturo. I have no words, but only praises to the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, let your light shine for all to see. Yung liwanag na mayroon ka, makita ng lahat. Yun yung good deeds mo. So that the Father in heaven may be glorified. And that's what our dear Pastora Sheila is doing. She continues the work so that the Father may be glorified. Dahil doon, palakpakan po natin ang Diyos. Come on, you're the best para sa Lord. Hallelujah! Glory to you, O Father. Glory to you, O Lord. Thank you po, Lord. Tunay nga po na ang kalwalhatian ay tanging sa Kanya lang. Amen? Hallelujah. Today, I'll be sharing about, we will continue on with what we've been studying. And last time that I shared the gospel dito po sa pulpito na ito, we talked about the role of mankind, kung ano ang papel ng tao sa mundo. Ano po? Dahil marami nga pong tao, whether non-Christian, mas lalo na kung ikaw ay Kristiyano, ang alam ng maraming tao, mabubuhay sa lupa, mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, mag-aanak, magbibuild ng kayamanan, and then mamamatay. Maraming tao, kahit na Kristiyano, ganun pa rin yung konsepto sa buhay. Nakakalungkot po isipin, dahil there's more to life than all of those things. All of those things are amazing. All of those things are wonderful to have and wonderful to experience. Kanya lang, hindi lang yun yung assignment ng tao o papel ng tao dito po sa lupa. Ano po? Mankind, paulit-ulit nating sinasabi, ang ating papel dito sa lupa is to rule and take dominion. Can I hear an amen? Para po madali natin mayakap yan, para mas madali nating maunawaan yan, ito pong ruling, dominion, ina-associate po natin dun sa term na management. Sabihin mo, management. We are supposed to manage yung teritoryo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. We're supposed to manage it. Kanya naman, nung Genesis chapter 2, if you would remember, pinag-aralan po natin ito, wala pa daw pong tumubong mga plants. O mga puno, o mga vegetation nung chapter 2 dahil, if you would remember, bakit daw wala pa pong mga plants? Bakit? Pero bago yan, there was no rain. Kanya walang tumutubo kasi walang tubig. Now, kaya walang tumubo dahil walang tubig dahil there's no one to work the ground. There's no one to cultivate the ground. Ulitin ko yung proseso. Wala pa daw itong mga halaman na ito sapagkat walang ulan. Ano po? Walang ulan kasi walang tao. Wala pang tao. Ang papel ng tao is to manage the plants.
Does that make sense? Ano po, are you with me? Kanya, hindi pa nagpadala ng ulan. Gusto ko maunawaan mo to, ganun karunong ang Diyos. Marami sa atin, ang iniisip lang natin kung ano yung nakikita natin sa sarili natin. Pero hindi natin nakikita yung mas malaki pang picture. Madalas, we always think about ourselves. Anong kulang sa atin? Ano yung wala sa akin? Ano? At ang gusto lang natin, ang Diyos, parang genie. Ano? Na, Lord, gusto ko nito. Lord, kailangan ko nito. Nagiging penge noon. Hindi na Panginoon. Penge. Puro ka penge. Penge nito, penge noon. Ano? Hallelujah. So, there was no man to till or cultivate the ground dahil walang magmamanage. And I hope you are getting this now. Now, around this, nagbigay ako sa inyo ng 6 na puntos na pwede nating gamitin. The first one was, the blessing has been waiting. Yung vegetation, nandiyon na yun eh. Hindi lang tumutubo dahil walang ulan, dahil walang tao. Ang ibig sabihin, yung blessing nandun na, inaantay ka lang. The blessing has always been waiting for you, kapatid. Dahil, ito talaga ang madiin kong paniniwala, wala pong instant blessing. Lahat ng blessing has already been there. It was just waiting. Yung mga anghel po natin, nag-aantay silang mautusan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, may anghel ka. Meron tayong anghel. We have angels to be supporting us. No? Angels to minister to us, to be of service. Pag sinabing minister, to be of service. Ano? Yung blessing na yan, inaantay ka. Kanya, number 2, nasa sa iyo ang susi to unlock your blessing. Ano yung susi na yon, pastor? Yung susi na yon, kailangan mo lang trabahuhin para lumabas yung blessing. One of the most precious gems sa ibabaw ng lupa ay diamond. Sabihin mo, diamond. Pero yung diamond, kailangan mo munang maghukay para ito'y mahanap. At alam niyo po ba, pag nakahanap ka ng diamante, bago yan dumating dito sa mall, o kung saan ka bibili, doon sa alahero mo, alahera mo, kailangan mo na yung tabas-tabasin para lumabas yung kinang. Hello? Kanya may iba-ibang cuts of diamond. At doon siya lalong nagmamahal. You need to work it for your blessing to be released. And then number 3, dahil tayo ay binigyan ng role ng Lord to manage, may mga bagay na naka-assign sa'yo na ikaw lang makakapag-manage nun. At kaya naman, doon sa minamanage mo, kung ikaw ay wala doon sa dapat mong i-manage, walang ibang makakagawa nun. Kasi sa'yo nakatoka. Does that make sense? Ano? Ang mga tatay, ikaw dapat nagmamanage ng iyong family. Mga tatay, mga asawang lalaki, tayo dapat ang nagmamanage ng ating pamilya. It is in our authority to be the head of the family. Kaya kung ang tatay ay absent, may mga bagay na hindi lumalago sa pamilya. Kasi wala yung tatay. I hope you're with me. So, pagkatapos niyan, binigyan ko po kayo ng 3 pa na points. 3 important concepts about management. Kasi management yung pinag-uusapan natin.
At alam po ninyo, itong management na to, hindi lang po pang matanda, pati pang bata, pwede itong management na ito. You just need to understand it. Management, sabi rito, comes with doing. Kapag ka ikaw ay inassignan ng isang task, ang ibig sabihin nun, ikaw gagawa ng task na yon. So you should be doing the task. Tama po? Ano? Kapag wala kang ginawa, yung task will not fulfill itself. It comes with doing. Kaya alam mo, gising-gising po, sa mga Kristiyano, matagal ka nang nagde-declare, declare ka ng declare. Maganda po yan. Pinag-aralan po natin yan. Kanya lang, kung yung dinedeklara mo, wala ka namang ginagawa doon sa declaration mo. Kahit anong ganda ng prophecy sa'yo, it will not happen. Hello? Because you need to work it, you need to manage it. At yung po, yung number 2, yung pinapangarap mo, hinihingi mo sa Lord na mas malaki, mas madami, mas matindi from the Lord. Yung number 2, yung laki nung kaya mong i-manage is solely up to you. Nasa sayo lang yan. It's really up to you. Kung ikaw ay magiging tamad, kung ikaw ay gusto mong pumetics, hanggang diyan ka lang. Pero kung ikaw, i-align mo yung prayer mo doon sa ginagawa mo talaga, Lord, gusto ko po mas malaking bahay. Lord, gusto ko pa po ng isang kotse. Lord, gusto ko pa po ng isang panganak. You need to be able to manage yourself for the bigger blessing. Kaya may kinalaman yun sa number 3. Listen, sino dito nagpe-pray? Yung iba, hindi nagpe-pray. Tuturuan namin kayo mag-pray. Ano? Gusto ko malaman mo, ang sinasagot lang ng Diyos na prayer, uulitin ko, ang sinasagot lang ng Diyos na prayer, puwera ang kagalingan sa may sakit. Puwera ang kamatayan. Puwera yung dalawang yon. Ang sinasagot lang ng Diyos na panalangin, yung mga panalangin na kaya mong i-manage. If you cannot manage what you are requesting for, or asking for, or petitioning God for, you will never receive it. Bakit? Kasi ikasisira mo yun. Nagpe-pray ka sa Lord, gusto mo ng maraming pera? Nangingi ka sa Lord ng 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 billion, ano man gusto mo? Pero pag binigay yun sa Lord nang hindi ka ready, ikasisira mo yun. That is why I have come to understand the Lord will only answer prayers na walang kinalaman sa sakit o sa kamatayan. Yung hinihingi mo, nire-request mo, ay yung mga bagay na kaya mo lang i-handle. Say with me, handle. Yun yung manage. A lot of people, including Christians, mismanage what they have. Kristiyano, hindi Kristiyano, maraming tao, they are mismanaging. Hindi na-handle ng maayos kung ano yung meron sila. Kanya naman, whatever you mismanage, kung ano yung meron ko ngayon, and you mismanage it, mawawala yan sa'yo. I hope I'm making sense. Halimbawa, naiwan mo yung retainers mo. Kasi iniwan mo yung lalagyan. Eh di nawala yung retainers. Sana kung mura yung retainers. Pero bibigyan kita ng halimbawa. Finances. Ilang tao na kilala mo, malakas kumita dati. Kaya tumama pa sa kung anong tinamaan.
Lugi na ngayon. Mismanaged. Mismanaged. Di mo na-handle. Mismanaged. Halimbawa, relationships. You lose touch with people na close ka dati. Nawala na sila. Yung relationship nyo have gone cold. You mismanaged it. Halimbawa, marriage. May role ang asawa, lalaki. May role yung asawang babae. Anyone doon na hindi ginagampanan yung kanyang role causes friction, causes frustration, causes lots of disappointments. Kanya marami pong tao naghihiwalay. Bakit? Hindi na manage yung marriage. Sino ba gusto mag-manage ng marriage mo? Si father? Sino ba gusto mo mag-manage ng relasyon mo? Si pastor? Sino ba ine-expect mong mag-manage ng marriage nyo? Anak nyo? Mga mag-asawa, you need to manage your relationship with each other. Alam nyo ba sa Amerika, 20 to 25% ng mag-asawa nagdi-divorce. Wow! That's a large number. That's a large rate. Kumbaga sa 100 tao, 25 nagdi-divorce. Wow! At alam nyo po ba, ang mag-asawang naghiwalay, kung meron silang naging anak, 60 to 70% ng kanilang anak will end up naghihiwalay din. So, grabe yung impact. Kung nalalakihan ka na sa 25%, yung anak nung 25 na yon likely maghihiwalay din. At alam mo, nakakalungkot, pasok doon sa 25% na yon mga Kristiyano. Listen, church, anything you mismanage, mawawala sa iyo. It will be taken away. Or die a natural death. And that is why it compels me to talk about management pa rin ngayong araw na ito. Because it is paramount. It is of absolute importance. Ano po? Na maunawaan natin what management means. Dahil itong management na ito, mababago ang pananaw mo sa buhay. Regardless kung ikaw ay matanda na o bata pa. Mababago how you will approach life. And at the same time, itong management na ito, it will influence yung mga taong nakapaligid sa iyo. Hello? We will all become witnesses of Christ. Witnesses for Christ, rather. Sa panahon na ito. Hello? Pupunta tayo rito po sa Matthew 25, verses 14 to 30. Pakibasa po. 1, 2, 3, fire. Ang title po ng verses na ito is The Parable of the Talents. And in verse 15, nung umalis yung master, sabi niya, and to one he gave 5 talents, to another 2 talents, and to another one 1 talent. Merong umalis yung master ng isang household, meron siyang 3 servants. Yung isang servant, binigyan niya ng 5 talent. Yung pangalawang servant, binigyan niya ng 2 talent. Yung pangatlong servant, binigyan niya ng 1. Sabi diyan, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Now, I wanted to pause here for a bit because meron akong gustong i-share sa inyo 3 bagay patungkol dito sa napakayaman na verse po na ito. The first one is, lahat tayo meron. Sabi diyan, to each according. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka. Sabihin mo sa kabila, hindi ka nawalan.
Hallelujah. Mayroon ka. Ngayon, so that's the first thing. Ano po? Marahil, hindi tayo pare-pareho ng nakukuha kasi merong isa 5, isa 2, isa 1. Ano? Pero meron ka. Kasi, hindi tayo pare-parehas ng natatanggap. Bakit? Depende raw sa abilidad. Ayan o, to his own ability. Ano? Now, gusto kong maunawahan mo. Magkakaiba po tayo ng level. Magkakaiba tayo ng level ng ability. Bakit? Kasi baka magkakaiba tayo ng level ng pangunawa. Bakit? Kasi baka bata ka pa ngayon. Yung iba naman, mas senior na. So yung ability to absorb and understand concepts, truths, principles, mas mataas na yung level. Kanya iba-iba. Does that make sense? Ano po? Magkakaiba tayo ng pinagdaanan. Iba yung background. Ano? Marahil, halimbawa, magkakaiba tayo ng dahilan kung bakit iba-iba tayo ng oras ng pagpasok sa church. Ano? Iba-iba tayong pinagdaanan. Baka na-late ka kasi may nangyaring ganon, baka may nangyari kasing ganon, o kung ano mang ganon, nagka-ganon. Ano po? Ganon din, magkakaiba rin po tayo ng level of faith. Hello? Kanya, magkakaiba ang na-receive. Kasi baka iba nagtatanong, ay bakit ganon lugi? Yung iba 5, yung iba 2, ako 1 lang. Lugi. Listen, magkakaiba tayo ng kapasidad ngayon. Ngayon. Does that make sense? Ngayon. Ngayon, baka ganito lang tayo. Pero bukas, nasa sayo. Remember, management is in your ability to grow. Yun yung point number 2 dito, kanina, doon sa orange part. Nasa sayo kasi. Paano mo palalaguin yung mayroon ka? Now, sa verse 16, sabi ng verse 16, then, he who had received the 5 talents, yun daw nakakuha ng 5, umalis. Ano? And traded with them and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more. Wow, hallelujah. Yung pong naka-receive ng 5 at naka-receive ng 2, meron silang agad-agad na ginawa. Ano ginawa nila? They went and traded. Yung binigay sa kanila, pinagkatiwala sa kanila, ninegosyo nila. Nakita niyo po? Now listen, alam na alam ito ng mga negosyante, bago ka pumasok sa isang negosyo, kailangan pag-aralan mo muna. Tama? Aaralin mo muna yung produkto, aaralin mo kung kanino mo dapat siya ibenta, aaralin mo paano mo siya i-market. Maglalagay ka ba ng signage sa labas? Magpo-post ka ba sa IG? Ilalagay mo ba siya sa Facebook? Magpo-boost ka ba? Gagawa ka ba ng website? Ang dami pong pinag-iisipan. Hello? Anong nangyari? Itong 5 at yung nakakuha ng 2, pinag-isipan nila lahat yon, pinagplanuhan nila lahat yon, at saka nila ginawa. At ang resulta, yung 5, nag-produce ng 5 pa. Wow! Yung 2, nag-produce ng 2 pa. Wow! Hallelujah. Sila ay nagtiyaga, kanya nagkaroon sila ng nilaga. Mahusay itong 2 na to. Hello? Verse 18. But, eto na, he who had received 1 went and dug in the ground. Yun daw pong nakakuha ng 1 lang na talent, imbis na pag-aralan kung anong talent na to, paano ko pagyayamanin itong talent na to, paano ko pararamin yung talent na to, iba naisip niya. Naisip niya, binigyan ako ng talent, maghuhukay na lang ako sa lupa. Wow! Yun ginawa niya, oh. Tapos, tinago niya doon yung nag-iisang talento. Praise God, 1 lang nakuha niya. Kasi kung siya yung nakakuha ng 5, sayang yung 5. Sayang eh.
Ano sabi? Verse 19, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Ayun na, bumalik na si boss. So, he who had received 5 talents, nag-report siya sa boss niya. Sabi niya, Lord, binigyan niyo po ako ng 5. Tingnan mo, may 5 ako ulit. May 5 pa ako. Wow, galing dun sa puhunan na to, na dumoble. Wow, 5. Praise God. Ano? Sabi ng Lord sa kanya, well done, good and faithful servant. Ano? Naku, gustong-gusto ko to. You were faithful over a few things. Tapat ka sa kakaunti, sa 5. Tapat ka. Ano? Alam ng Lord, konti yung 5 eh. Pero sabi niya, napagkatiwalaan ka sa 5. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of our Lord. Hallelujah. Praise God. Ngayon, tapos na yung tapos na yung 5. Nakapila sila eh. Pumapanik na yung pangalawa. Sabi ng pangalawa, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gathered 2 more. Wow. Parehas ng kwento. Nadoble. Kung ano yung meron sila. Anong sabi ng Lord? Well done, good and faithful servant. Parehas ng linya. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Hallelujah. Parehas ang litanya. Ano? Parehas. Now, eto na. Then, yung pangatlong servant, pumapanik na. He who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Ibang report. Iba report nito. Ano? Yung report niya, may kwento. At yung kwento, walang kinalaman sa kanya. Yung kwento patungkol dun sa boss niya. Hello? Kwento. Kwentong barbero tong isa. Sabi nun sa verse 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, eto yung isa mo, isa pa rin. Bokya eh. Bokya. Anong sabi ng Lord niya? You, wicked and lazy servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Ito tinawag sa kanya ng boss niya. Wicked. Masama, lazy, tamad, na servant. Listen, kapatid, anything, kahit anong bagay na binigay sa iyo ng Panginoon na sinarili mo, tinago mo, binaon mo, inangkin mo lang, hindi mo na palago, hindi mo na parami, eto tingin sa'yo ng Diyos. Wicked. Lazy. Verse 27. Binigyan siya ng recommendation ng Lord eh. Ito recommendation ng Lord. So you ought to have deposited my money with the bankers. And at my coming, I would have received back my own with interest. Ako po ay nagulat nung malaman ko isang beses, meron po palang mga yadaw dito na wala pong bangko. Gusto ko pong i-encourage lahat ng iyadaw o anybody na ikaw ay nagtatrabaho o
o kung man wala ka mang trabaho, pero meron kang pera na iniipon mo lang sa ilalim ng unan mo, nilalagay mo lang sa wallet nyo, tinatago mo sa baol ninyo. Ito recommendation ng Diyos, magbangko man lang kayo. Lalo na yung mga yadaw na kumikita na, magbangko kayo. Kung ikaw ay pumapasok sa kumpanya at ang sahod mo ay nakasobre na tuwing kinukuha mo tuwing Sabado, i-encourage kita, magbangko ka. Kasi even the Lord mentioned it. Kung yang nakatago lang sa bulsa mo, wallet mo, baol ninyo, kung nilagay mo man sa bangko, tutubo yan ng interes. Magbangko po kayo. Pwede na mamaya, andyan ang mall, may bangko dyan. Kahit weekend bukas. Yung hiwalay na bangko, sarado pag weekend, pero yung bangko sa mall, bukas. Encourage ko po kayo, lahat ng walang bangko, magbangko po kayo. Wisdom po yan, si Lord na nagsabi. Hello? Sabi ng Lord, binangko mo man lang sana. Yung talent na binigay ko sa'yo, sana nagamit mo man lang kahit kaunti. Yung talent na binigay ko sa'yo, naipasa mo man lang sa iba yung alam mo. Hello? In verse 28, so take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Ang sabi ng Diyos, yung nag-iisa na yan, na hindi mo napatubo, binaon mo sa lupa, tinago mo sa limot, akin na yan, ibibigay ko doon sa dumoble, doon sa 10. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. Maraming tao nagtataka, bakit yung mayaman, panais lang payaman ng payaman? Ayan eh. Ayan o, nakasulat. He who has more, more will be given. But from him who does not, wala ka na nga. Pati yung kakaunting mayroong kakukuhanin pa sa'yo. And I want to pause here. Kasi napakabigat po nito. Salita po ito ng Diyos. Pastor, kala ko mabuti ang Diyos. Wala na nga ako, kukuhanin pa. Oo. Why? Why? Kasi yung kakapiranggot na wala ka, hindi mo pa ma-manage. Yun yung sinasabi ko kanina. Anything that you mismanage, whether malaki, maliit yung nakuha mo, if you cannot manage it, it will be taken away. You will lose what you have regardless kung kakaunti. Ang lupit naman ng Lord. Oo. Kasi tinuturuan ka ng Diyos. Ito mo, alam po ninyo, sakit ng maraming Kristiyano. Ang sakit ng maraming Kristiyano, nag-aantay ng miracle. Miracles are amazing. Miracles are wonderful. Pero alam mo kung kailan dumarating ang miracle? Kapag ka may krisis. Doon dumarating yung miracle. So ano, araw-araw may krisis ka? Kapatid, kung araw-araw ikaw ay may krisis, ibig sabihin, tinuturuan ka ng Diyos how to manage your situation. Maraming Kristiyano, Lord, kawan mo ako. Nagpe-pray naman ako. Nag-attend naman ako ng prayer meeting. Umattend naman ako ng Bible study. Pumupunta naman ako sa church. Naturuan ko ng Lord mag-manage. Hello?
Alam mo, kaya kahit maraming Kristiyano, meron mang Kristiyano dito, sabihin mo, maraming Kristiyano, hindi nararanasan yung fullness ng blessing kasi maraming Kristiyano hindi marunong mag-manage. And I pray, ito pong pinag-aaralan natin, makakakuha ka ng kaunti para ikaw ay maka-abanse, maka-agwanta sa current mong sitwasyon. Kung ikaw naman ay okay na sa sitwasyon mo ngayon, di mas malalaki pa. Does that make sense? Ano po? No? And conversely, maraming hindi naman Kristiyano namamayagpag. Maraming Kristiyano namamayagpag. Yung mga hindi nag-church, yung mga hindi nakakabasa ng Bible, yung mga hindi nagpe-pray, namamayagpag. May kilala kang ganon? Ang dami. Why? Kasi marunong sila mag-manage. It's a principle in the Bible. It's a principle na kung anong talento yung binigay, may 5, 2, 1, yung 5 tsaka 2, napadoble, naparami, napatubo. Kanya kahit hindi Kristiyano, yung binigay sa kanila, whether marami o konti, naparami, napatubo, nabe-bless sila. Because it's a management. Ang design ng Lord, nung tao, is to take dominion, to rule. In other words, to manage what you have. Regardless kung gaano karami o gaano kakonti. Kasi yung nakukuha mo, yung ngayon mo, depende sa kakayanan mo i-manage. Tandaan mo, alam mo naman to, hindi ka bibigyan ng Lord ng hindi mo kaya. Tama? Kaya yung blessing sobrang laki na pinagpe-pray mo, hindi mo makuha. Bakit? Hindi mo pa kaya. Hindi ko sinasabing hindi mo kaya. Hindi mo pa kaya. Kailangan ma-manage mo. Does that make sense? Are you with me? Hallelujah. Listen, verse 30. Ito pinakamalupit. Yung sa isa na binaon. Isa na nga lang, binaon pa. Wicked daw, lazy. Ito mas malupit. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Unprofitable, walang tubo sa'yo, lugi. Binigyan ka ng Lord, hindi mo na pagyaman, lugi Lord. Unprofitable, walang kita. Ikaw na binaunan ng Diyos, pag hindi mo na pagyaman, hindi mo na multiply, hindi ka lang wicked, lazy. Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Impyerno. Pastor, praktisado na ako ngayon, ang init sa labas. Wow. Kahapon, 40 degrees yung araw . Bang init? Pero mas mainit pa yung impyerno. Listen, church, on a serious note, anything that you mismanage, you will lose. And conversely, anything that you can manage, more shall be given. Now, in view of this, tatlong bagay I wanted to share sa inyo. Something that we need to manage ASAP. Kailangan agad-agad. Sabi ko, pinag-aaralan natin ito, nang sa ganon, makuha mo agad, and you run with it. You take it home. You do it. Hello, sabi mo, gagawin ko. The first thing that I wanted to share is that, number 1, we need to be able to manage our fellowship with God. Yan yung number 1. Fellowship with God. Sabi sa Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Alam po natin na malapit nang bumalik ang Diyos. Amen? And sabi dyan, dahil alam mo naman na malapit na siyang bumalik,
let us not neglect our meeting together. Listen, church, I still could not grasp the thought of people, lalo na't Kristiyano, na okay sa kanila hindi mag-church. Hindi ko po talaga maunawaan. I cannot. Sasabihin ng iba, may pinagdaraanan lang. Ako rin naman eh. Ikaw lang ba? Ang mas malala, sasabihin ng iba, may lakad lang. Yung lakad di pwede mausog. Sasabihin ng iba, may a-attendan lang. Alam mo, ito totoo. Pag nagpaalam ka sa akin noon, di naman kita pipigilan. Pwede kita pagsabihan. Ang challenge ko lang, kung ikaw yung same person na parang lagi ka may lakad ng linggo, parang kang lagi may a-attendan ng linggo, isasabihin ko na talaga sa iyo, may problema ka sa fellowship mo sa Diyos. Hello? There are still a lot of people, including Christians, makinig, mga Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, maraming tao ganito. Ang iniisip nila yung Sunday, family day. Sasabihin ko na po sa inyo, ano po bang verse niyan? May verse ba niyan? Na ang Sunday is family day? Ano pong verse? Wala po akong makitang verse na ilang beses ko na po nabasa yung Biblia. Wala pong verse niyan. Hindi ko sinasabi na tumambay ka sa church maghapon ng linggo. Ang sinasabi ko po, unahin mo ang Diyos, lalo na kapag kalinggo. Nung kabataan ko, Katoliko kami. Although, dumarating kami sa church kapag sa gitna ng homily, doon na kami dumarating medyo pagitna na ng homily, ng sermon. At umaalis kami, matapos lang saglit yung offering. So dumarating kami ng late, at umaalis kami ng advance. Pero ganun pa man, linggo kami ng umaga ng church. Tsaka kami maglalamyerda. Linggo-linggo po kami, yung father ko will always bring us to the mall. We will always eat out. Always. Every week. We would always do our grocery. In occasional times, kami po ay manonood ng sine on Sundays. And then, tsaka kami mag-grocery. And then, pwede kami mag-dinner kung medyo late na. And then, we will go home. But every Sunday, we come to church kahit late at maaga kaming umaalis. That has been my upbringing. Na kahit ganun pa man, inuuna pa rin ang Diyos. Ang mga head of the family na nandito, whether ikaw ay lalaki o babae, kung ikaw ang ulo ng inyong pamilya, ikaw yung may boses, ikaw na manguna sa effort na to. Kaladkarin mo, pamilya mo kung kailangan. Yan ang ginawa sa akin ng mother ko. Kaya kahit gumimik ako ng Sabado, uuwi ako ng alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 ng umaga. Mag-church pa rin ako. Aalis kami ng church 7:30, 7:45. Aalis kami ng bahay, rather, papunta ng church, ganung oras. Bakit? Kasi part ako ng worship team. Galing ako sa inom, galing ako sa lasing. Pero part ako ng worship team, tutugtog ako. Tapos pag preaching, natulog ako. Tingnan mo yung katabi mo kung may tulog dyan, gisingin mo. Pero that was the kind of mother that I had. Of course, hindi niya inaalaw yung ganon, pero nagpapanggap ako ng matindi na hindi ako lasing at ako ay gising na gising.
You know? But my mother was like that. Nako, yung boses ng nanay ko, hanggang sa pangatlong bahay yata ng kapitbahay namin rinig. Talagang babangon ka. Hello? But I'm blessed na meron akong ganun. Listen, fellowship with God is actually not a case of time management. Hallelujah. Tuloy po kayo. Ali po kayo. Pakitaas po yung kamay ng mga may libreng bakanting upuan. Para po, ayun, meron po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pong 7 upuan. Come. Come, please join us. Hallelujah. Sige po, come. It's okay. Sige po, come, join us. It's okay. May mga upuan dito. Taas lang po yung kamay ng may bakanting upuan so that they will know where to go. Sige po. Ayan, salamat po. Thank you po, Lord. Sige. Come. Thank you po, Lord. Glory to God. Praise God. Meron pa isa dito? Yes. Ayan. Thank you po, Lord. All right, settle down. Glory to God. Welcome po, welcome. So, sabi dito, fellowship with God is not a case of time management. Ang fellowship po sa Lord ay hindi time management. Ang fellowship with God is priority management. Ano ba yung inuuna mo dapat? Sabi ng salita ng Diyos, seek first the kingdom and His righteousness. Yun talaga yung una eh. Seeking first His kingdom, His righteousness. Hallelujah. Sabi ng marami, Disneyland is the happiest place on earth. Hallelujah. Siya naman, masaya naman talaga doon. And that's why lots of families go there. But listen, the best place to be with family is to be in the presence of God. Ang tanong, yung presensya ng Diyos, priority mo ba yan? Priority ba yan ng pamilya mo? Sa mga nandito po, na mga young adults, kayo ay single, if you're living with your parents, you're living with your siblings, i-encourage kita, yayain mo sila dito. Kaladkarin mo sila kung kailangan mo. Masarap po na ang pamilya ay sama-samang nagwo-worship at naglilingkod sa Diyos. Can I hear an amen? I'll tell you this. Ang bagay na you cannot do in public, yung hindi mo kayang gawin, all the more, hindi mo kayang gawin sa bahay ninyo. Anong halimbawa ko dito? Hindi ka maka-join ng prayer meeting na online. Hindi ka maka-join ng 8 watches na kahit nasa bahay mo yung gagawin. Ito titiyakin ko sa iyo. Tiyak na tiyak ko. Napakataas ng tsansa na yung prayer life mo, hirap ka din. Di ka maka-join prayer meeting, di ka maka-join ng 8 watches, dito, o online, o sa bahay nyo, titiyak ko sa iyo, pati sa pananalangin mo mag-isa, hirap ka. Halimbawa, dumating ka dito, pero inip na inip ka pag worship, tiyak, sa bahay mo, hindi ka rin nakaka-worship. Yung worship na, 40, 50 minutes, 1 hour, hirap ka dito. Sa bahay mo, tinitiyak ko. Mataas yung tsansa, hindi ka rin maka-worship sa bahay nyo. Naiinip ka pag preaching? Kailan ba ito matatapos ka agad? Likely. Napakataas ng tsansa. Hirap na hirap ka rin magbasa ng Biblia mo. Hello? Huwag po kayong magagalit sa akin. Trabaho ko po ito, ang magpaalala. Are you with me? Sabi po sa 1 John 1:6-7, if we say that we have fellowship with God, with Him, ano sabi diyan? And walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kaya ito sinasabi ko eh.
Ang dali pong sabihin, Christian ako. Christian ako. Uy bro, Christian ka rin. Ah, Christian ka rin, pares tayo. Ang dali sabihin. Pero maraming Christian walking in darkness. Naninigarilyo pa rin. Umiinom pa rin. Wala pa rin sa church. Yung ibang Christian, ang bababae pa. Nagsusugal pa. Nanonood pa rin ng X-rated. Ang dali pong sabihin, Christian ako. Gasgas na po yan. Alam niyo po ba, ito to talagang definition ng Christian. Ang ibig sabihin ng Christian, naniniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Christian. Pero hindi lahat ng Christian. Verse 7. If we walk in the light as He is in the light, yun yung may tunay na fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. May fellowship sa Panginoon, sa isa't isa. Wow. Through the blood of Jesus. Ito nakikita kong bagong trend. Wow, trending to. Nung araw, may mga ganitong klase ng tao. May mga tao na hindi talaga alam, ignorante ba, na mali pala yung kanilang ginagawa. Okay? O yung kanyang pagkukulang. Walang knowledge, no? Natatandaan nyo yung 3 levels, no? Knowledge, understanding, and then faith, yung wisdom, yung pinakamataas. No? May ganong klase ng tao, hindi talaga alam yung ginagawa, mali. O, hindi alam na siya'y nagkukulang. Parang mag-asawa. Ba't ka na naman galit sa akin? Hindi mo alam, sasabihin sa'yo ng misis mo. Hindi ko nga alam eh. Patawarin nyo na kami mga lalaki, ganun talaga kami. Hindi namin alam. Sabihin nyo na lang po sa amin. Ano po? Number 2. Ito yung klase ng tao. May mga tao, alam niya yung pagkukulang niya, alam niya yung mali niya, pero hindi aamin. Pero alam mo, may trending ngayon. May pangatlong klase ng tao. Alam mo yung tatlong klase ng tao? Yung klase ng tao na parang number 2, alam niya yung pagkakamali niya, alam niya yung pagkukulang niya, ina-acknowledge niya. Oo, yung number 2 hindi ina-acknowledge eh. Tama? Hindi, in denial. Yung number 3, oo nga, ganyan nga ako, talaga, nagkukulang ako, talaga makasalanan ako. Pero ito yung pangatlong klase ng tao. Alam niya, di ba? Alam niya, ina-acknowledge niya, pero wala siyang gustong gawin. Di na bago buhay. That's the third kind of person that I know today. At yung iba ron, Christian. Panginoon ko. Hebrews 10, 26 to 27. Dear friends, if, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Stop. If we deliberately, alam mo na yung tama, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, alam mo na yung dapat gawin, pero ayaw mo pa rin ang sinabi ng salita ng Diyos. There is no longer any sacrifice that will cover these sins. Yung mga bagay na alam mo, mali. Wala nang sakripisyo can cover these sins. Verse 27, there is only, eto na lang natira, there is only the terrible expectation, expect mo na raw, God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. Wow! May Christian po ba dito? Para sa atin lahat to. Kung alam mo na yung tama, ayaw mo pagawin. Expect mo. Expect mo. Judgment ng Lord. Kapatid, I'll tell you this. It is not my place to judge. It is not my place to judge. That is not my role. That is not part of my job. Si Lord lang yun. Pero lahat ng ito, I am giving out these examples to solicit insight. Para ikaw ay mag-retrospect
Ano nga bang ginagawa ko? What's going on in my life? Hello? Kumusta fellowship mo sa Lord? Priority ba talaga siya? Kapag ka ba mayroon kang na-receive na salita ng Diyos kagaya ng nakukuha mo ngayon, nauunawaan mo ba? Kung nauunawaan mo, nagiging wisdom ba? Kasi yung wisdom, ina-apply yung naunawaan. That's what wisdom is. O hanggang knowledge lang, yung hanggang narinig mo lang dito, lumabas sa kabila. To have fellowship with God means sharing in common, in communion, koinonia. Ano? In other words, less friendship with the world and more in tune with God. James 4:4. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Yung enemy of God sa previous verse, the fire of the Lord will consume his enemies. Yun yung nabasa natin kani-kanina lang. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Listen, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart is also. Kung nasan puso mo, nasan ang yaman mo, nasan yung isip mo, nasan oras mo, nandun puso mo. Kapatid, sama natin sa schedule ang fellowship sa Panginoon. Be it in worship, be it in prayer, or reading His Word, naniniwala ako, may magandang mangyayari sa buhay natin. Fellowship with God. I have no more time left. And I still have to cover 2 points. Sino ang taya next week? Ikaw, di ba? Makikiusap ako, pwede ba tayo magpalit? Tatapusin ko po ito next week. But I hope with what you have received today, this is something that you can use paglabas mo dyan. Something that you can take home. Something to think about. How you manage your life. How you manage yourself. How do you manage your family? How do you manage your schedule? May puwang ba talaga doon ng Diyos? Sa schedule na yan? Linggo na lang ba talaga, hindi pa mabigay? 2 oras. I am trying to really implement na yung ating pong worship service is maximum 2.5 hours. Ano po? So we should be ending ng 11:30. So that, gusto ko ma-manage mo rin oras mo eh. Kasi marami sa inyo, gusto nyo ng family time, lunch with family, okay. 11:30, tapos na tayo. So you can conduct your business. Ang sinasabi ko lang naman, unahin mo kasi ang Diyos eh. Unahin mo ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, all these things na hinihingi mo can be added to you. Pero kapatid, meron dito, pinanganak ka, nakakuha ka na ng 5 talent. Yung pinag-aaralan natin kanina. Yung iba sa inyo, nakakuha ng 2. Pero meron sa atin nakakuha ng 1. Tinitiyak ko sa'yo, walang nawalan. Lahat meron. At ito rin tinitiyak ko sa iyo. Kahit 1 lang nakuha mo ngayon, pag napagyaman mo yan, hindi yan mananatiling 1. Does that make sense? It's just that at this point in time, pang 1 lang yung kaya mong i-handle eh. Hindi ka pang 5. But it's okay. Kasi pag na-handle mo, dadami yan. Magiging 2, magiging 5, magiging 10. Does that make sense? Ano? Ang ating pong Panginoon, sabi ng salita niya, is from glory to glory.
So, wag mong titingnan na para bagang, bakit ito lang yung sa akin? Bakit yung kanya? Gusto ko yung kanya, ayaw ko nitong sa akin. Pwede ba palit kami? Kaya maraming kulot, nagpapaunat ng buhok eh. Yung unat, gusto magpakulot. Di ba? I mean, yung mga blondie ang buhok, gusto magpaitim. Yung itim yung buhok, gusto magpa-blondie. I mean, ganun eh. Ayaw ko yung sa akin, gusto ko yung kanya. I mean, palit kami. Listen. Kaya yan yung meron ka, yan yung kaya mong i-handle. And that's why, ang pinag-uusapan po natin ay management. So if you want to learn more about management and what you can use in your life, anyayahan kita ulit next week. Meron pa akong 2 points na i-share about management na lunokable. Pwede mo siyang lunukin para magamit mo. Can I ask everybody to rise? Hallelujah. Praise God. Can everybody just bow their heads and close their eyes? Just, don't mind the person next to you. Nakasarado naman yung mata nila. So just close your eyes. It's okay. Meron ba rito? Close your eyes. Meron ba rito? Ang feeling mo, isa lang yung nakuha mo? Meron ba? Kung meron, pwede bang itaas mo lang yung kamay mo? Yung feeling mo, isa lang nakuha mo. Okay? Just close your eyes. Close your eyes. Alright. Meron ba rito? Feeling mo, dalawa yung nakuha mo? Anyone? Praise God. Thank you po, Lord. Meron ba rito? Tingin mo, 5 nakuha mo? Praise God. Thank you po, Lord. Baba na po. Meron ba rito? Tingin mo, wala kang nakuha? Okay. Okay. Baba na yung kamay. Now. Pwede ba lagay mo yung kamay mo sa puso mo? Kung nasan yung, sa dibdib mo, kung nasan yung puso mo. Lord, I thank you. Kasi there are people who knows they have received plenty. Lord, I thank you because there are people who knows they have received enough. And these people, Panginoon, that have received plenty enough, I pray that you will give them the capacity, Lord God, to be even bigger than what they have originally received. I pray that there will be divine wisdom in dealing and managing, Panginoon, yung pinagkatiwala mo po sa kanila. And I just declare, multiplication shall come. I declare expansion to be released. I declare, Lord God, more shall be given to them who will be able to manage what they have received. In Jesus' name. And Lord, my heart goes out today for those who feel na hindi sila nagkaroon. Kung ikaw to, ikaw kausap ko. May the Lord just minister to you. Holy Spirit.
Huwag po kayong ma-offend dahil nagbigay talaga kayo para sa bawat isa. I ask na hindi kami titingin doon sa kawalan. Bagkus, Lord, imulat mo yung aming mata doon sa kung anong meron. For you are a good God. You are a good Father. The blessing has already been there nung una pa. The talents have already been given nung una pa. I pray for those who feel and think that wala silang nakuha. I pray that they will not see yung kawalan kung hindi yung kabutihan na mayroon po nang galing sa inyo. Kung ang tingin mo ikaw ay wala, can you just, wag mo lagay sa kamay mo sa puso mo, lagay mo sa ulo mo. Lord, I pray that you break the mindset. Break the mindset. For you are a God who gives and have allotted inheritance, Panginoon, for each one of us. I pray, starting today, there will be a new perspective. Mayroong iba na makikita. May ibang anggulo na mapapansin. Mayroong ibang gilid, Lord God, na pupuwang, na uukol, na bubukol, Panginoon, sa pananaw, sa sitwasyon, sa buhay. Whether you are sick, whether you lack, whether you are in distress, whether you are in despair, whether you're desperate, kapatid, hindi ka nawalan. And I pray, if you will just believe, sa oras na ito, makakakita ka ng panibagong anggulo sa sitwasyon mo. In the name of Jesus. I thank you, Father. I thank you, Lord Jesus, for you, or Lord, are teaching us how to manage and conduct ourselves, how to handle. For you have always are ready to give out the most glorious of things, the most extravagant of experiences and situations, Panginoon, sa buhay po namin. For you are a good Father. At wala pong mabuting ama o magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Bagkus, gusto niya sa kanyang anak lahat ng maganda, lahat ng mabuti. Kanya yun yung sinabi mo, Lord. Think about such things. Everything that is good, noble, praiseworthy. Think about such things. Because that is what you want for our lives. Only the best of the best. And thank you. Kasi in this season, despite and in spite, Lord God, na nasa last of the last days na kami, lahat ng nakikita namin sa balita, naririnig naming mga pangit o masamang news, Lord, they're here. And yet, those who can manage will see your favor until the end. Salamat po. Salamat po. Mabuti po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos.